magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon. Ngayon we have Miss Nora of TLM Yema Buko Pie and Pasalubong Center. So hi Miss Nora. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta naman kayo in this whole pandemic? Kamusta yung business nyo nung ECQ? Anong yung business po namin nitong ECQ natin, medyo naka-move on naman kami ng konti kasi po hindi naman kami napasara dahil nasa essential naman po kami. Tuloy-tuloy lang yung business namin. Kahit na maraming worry, pero minsan kailangan talaga nating lakasan yung loob natin para sa pamilya natin. Hindi po pwedeng makikikaba tayo, makikitakot tayo, hindi pwedeng ganon. Kailangan kung mahal natin yung pamilya natin, mahal natin yung mga kasama natin sa hanap buhay, kailangan may extra po tayong lakas ng loob para hindi tayo panghinaan ng loob. Kailangan po natin ng tawag natin fighting spirit para lamang hindi tayo talunin ng problemang dumarating. Yan lang. Totoo. Actually, yan yung very important ngayon, di ba? Yung fighting spirit na sinasabi na ninyo. Kasi ang daming SMEs ngayon, di ba? Na talagang really fighting para lang to stay sa business ngayon. So, gusto ko lang malaman, Miss Nors, paano ba nagsimula itong business ninyo? Bakit of all the products, bakit Buko Pie yung napili ninyo? Yema pa, right? From the start po kasi, biyahera po ako ng buko. Coconut dealer po ako. Nagpapa-harvest po ako ng buko sa mga mountain provinces. Nag-harvest kami ng mga buko. Sarili ko rin po siyang harvest and then dinideliver. Tapos dinideliver ko rin siya sa mga dito sa Bulacan at saka sa Metro Manila, yung mga buko na yon. Ang naging problema ko lang ho sa kanya kapag may mga natitira po sa truck. So kailangan ko siyang gawan ng paraan. Hindi kasi pag sinayang lang natin siya, wala tayong kikitain, po ba? Hindi tayo iikot, walang mangyayari sa ginagawa natin. So, ang ginawa ko sa kanya, kumuha ako ng maliit na tindahan. Yung mga natitirang buko juice ay ginawa kong pinang-retail ko, may buko juice, may fresh buko juice kami, sarili kong timpla siya. And then nagustuhan naman ng customer yung fresh buko juice namin, dinadayo na rin siya. And then nung marami na kaming meat, nag-formulate naman ako ng buko shake. Dinadayo din siya, nagugustuhan. Kaya hindi rin sapat. Yung kumbaga, nagustuhan nga na nila yung timpla ko. So, malaking bagay po yun na marami pong natira. Kasi, marami pong natitira. And then yun na, nag-isip po ako ng paraan kung paano na magagamit, maging zero waste siya. Kasi hindi po natin dapat sayangin yung mga resources natin kung ano yung mga meron tayo. Nag-isip po ako ng paggawa ng buko pie dahil meron naman po akong background sa baking. Ang mga kamag-anak ko po ay nasa bakery po sila at nag-sideline din ako sa kanila. So meron akong practice para sa pag-baking. And then gumawa ako ng buko pie na hindi siya yung karaniwan. Gusto ko kakaiba siya. Gusto ko yung pasado siya dun sa panlasa ko. So I created my own version of Yema Buko Pie and then pina-pre-taste ko po siya sa mga customer. And then nagustuhan naman po nila. Kaya, tas sila rin po yung nagturo sa akin ng kung paano natin ito timplahin ng tama. Sasabihin nila, bawasan mo ng ganyan, dagdag bawas, gano'n. Dahil na rin po yun sa mga customer. Actually, yung pag-Yema Buko Pie ko, kahit naman gustuhin natin, kung hindi naman nagugustuhan ng mga pinapakain natin, hindi rin tayo mag-go on, di po ba? So, pero dahil sila yung nag-persige na, sige gawin mo to kasi okay yung lasa niya, masarap siya, ganyan. Tinuloy-tuloy ko lang siya. Kaya para sa akin, yung paggawa ko ng Yema Buko Pie, utang na loob ko to sa mga customer ko na laging bumibili doon sa tindahan namin, sa mga kaibigan na nagtitiwala doon sa mga ginagawa ko. So parang doon lang siya nag-start, naging maayos siya. Parang para sa akin, yung formulation ko is customer taste na siya kasi meron akong pinatikim na bata, mga couple. Patikim naman yan, ma'am. Opo.
Yung testing ko po sa kanya is una muna po, yung mga couple, pagka bumibili sila ng juice, pinapa-pretest ko sila ng buko pie. Nagugustuhan nila. Ang unang napansin ko po na nagustuhan talaga nila yung timpla ko is, yung pag tinikman po nila yon, pinapatikim din nila doon sa partner nila. Kung sino yung kasama nila, asawa man o kaibigan. Then, yung one box na slice na yon, kinukuha na nilang lahat yon. So parang nagkaroon ako ng idea na nagugustuhan nila. Tapos parang naiisip nila lagi na, ay, uwi ko to kay ganito ko, kay mama ko, ganyan. So parang nagkaroon siya ng, parang pag kinain mo siya, naaalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Parang gusto mo silang bigyan, gusto mo silang regaluhan. So parang yung pag natitikman mo siya, parang may story yan na parang, ay, diba? Ibang klase pala yung I guess, kamandag. Or parang yung ano na yan, yung product mo sa mga tao, yung response na dyan. Yes, so, matanong ko yan, with that, parang, paano mo na isipan na parang, i-bring siya online? Since 'di ba ang dami nang may gusto ng products mo, parang bakit mo naisipan na okay sige, dalhin ko to online? Kasi po, 'di ba ma'am, ngayon dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, bawal na yung lumabas, marami nang bawal. Itong online po yung pinaka-access po natin para mas ma-reach out natin yung mga gusto pa rin pong bumili ng paninda natin. Sa pamamagitan po ng mga online store, magkakaroon pa rin tayo ng tulay patungo po sa kanila, magkakaroon pa rin tayo ng mga resellers, makakausap natin yung lahat ng mga nais na mag-negosyo ng mga minamanufacture natin, katulad po nitong Yamabuko Pie. Malaking bagay po para sa akin yung nagkaroon siya ng channel dito sa online store. Kasi kampante ako, kahit nasa bahay tayo, pwede tayong makipag-transaksyon, pwede tayong kung saan natin gusto pumunta. Tsaka global po ito, kaya malaki po yung potential niya na mas marami pa po tayong magagawa sa kanya. Kung gusto nating mag-explore, kung gusto natin kung dati hanggang dito lang tayo sa barangay, dati dito lang sa Malolos or dito lang sa Manila, tapos pagdating na sa ibang south area na, hirap na po tayo. Kaya ngayon hindi. Unlimited na siya. Yung area niya is very unlimited. So, kahit saan, kahit sa ibang bansa, pwede tayo makipag-transaksyon, pwede nating, marami ng paraan. So malaking bagay, mas malaki po yung potential niya para mas lalong mapalaki natin yung market natin. Ayan. So, di ba nung dinala mo siya online, so yung mga, di ba dati, sabi mga Malolos, usually Metro Manila siya, yung mga customers mo. Ngayon, saan galing na yung mga customers mo ngayon? And, kamusta naman siguro yung pag-move mo online, 'di ba dati nga na-mention mo na parang nagbebenta ka lang like sa mga tao, na tas ngayon parang lumawak na yung network mo, iba-ibang siguro areas na yung pwede mong bentahan dahil sa online ngayon. Describe mo po yung experience mo using siguro yung online platform mo ngayon. Paano ka natulungan nun? Para sa akin po, yung magkaroon ka lang ng pagkakataon na alam mo sa sarili mo na marami kang paraan, na marami kang magagawang option doon sa kung paano mo i-market yung business mo. Dahil bago pa lang naman din sa atin tong online store na to, so hindi pa rin talaga siya ganun kalawak yung naaabot niya. Pero yung alam natin kung hanggang saan yung kaya niyang abutin, malaking bagay po yun. Kasi alam natin, kumbaga hindi malilimitahan kung paano tayo magsiselling, kung paano natin ito i-market. Through online lang, eto lang tayo sa bahay, pero ang layo ng ating nararating. Para po sa akin, malaking benepisyo po ito dahil katulad po nito, sabi nga po na online linkers, ito ay unlimited. Ito ay lifetime na commitment natin. So ibig sabihin, tama po ba ako? Di po ba lifetime yung commitment doon sa online store natin? So parang ito ay isang hindi ka na magre-rent, hindi ka na malaking bagay po siya lalo sa mga nag-uumpisa. Hindi tayo mamumroblema kung saan tayo pupwesto, kung saan tayo pupunta. No, dito lang sa online store, pwede mo nang i-express yung lahat ng skill mo, yung lahat ng gusto mong gawin, produkto, gawa ka ng product, i-post mo. Instantly magkakaroon ka ng customer. Kaya malaking bagay po siya. Yun po yung pinakamaganda po sa online store.
Ayan. So, di ba dati na-mention mo na parang Yema Buko Pie talaga yung fino-focus mong product. Ano pa ba yung mga offerings mo ngayon? Or ano ba yung mga ibang plano mo i-offer na mga products? I guess para sa mga customers mo. Kasi obviously, patok na patok si Yema Buko Pie and gusto ko talaga siya matikman after ng kunento mo sa akin na parang pagtikman mo may naaalala ka na, di ba? Or di ba, it brings you back sa mga memories mo before. So parang ano yung mga iba mong products na plan mo i-sell? May bago ka bang products na plan mo i-sell aside from yung sa Buko Pie? Bali, nagiging project ko po yung katulad po noon, meron akong bagong labas po ngayong October na yung kasaba, creamy kasaba Buko Pie. Pero syempre, kinoconnect ko pa rin si Buko sa kanya. Pero ang nagiging purpose ko po sa kanya is gusto kong i-promote yung mga agriculture natin, katulad po ng kamote, yung mga kasaba, katulad po ng ube, mga yan. Mga sarili ko pong ginawa yung pagmamanufacture po niya from raw materials po lahat yung mga ginagamit ko. At saka po yung sa pasalubong products dahil may pasalubong products din ako. So parang ang adhikain ko rin is ma-encourage ko rin yung mga kapwa ko manufacturer na parang kung wala silang halimbawa sabihin na natin na limitado lang din yung access nila o limitado yung market nila, open po yung tindahan ko, open din po yung mga physical stores or yung mga online store na to kasi unlimited naman po yung kahit naman po anong pwede natin ibenta rito open naman po siya, di po ba? So it's para sa lahat ng mga manufacturer na gusto magbenta. Katulad nun, pag mayroon akong nagustuhan na product ng iba, pwede ko siyang dalhin para isama po sa produkto ko. Ayan. At yung sarili ko naman pong produkto, tayo naman po unlimited mag-isip. So, sige lang tayo paggawa at pag-create. Go lang talaga. Oo, so yun talaga yung fighting spirit, I guess, na sinasabi mo. Siguro, Miss Norse, yung sa, I guess, being 'di ba, a founder sa iyong SME, ano ba yung pinaka-challenge na, I guess, biggest challenge na I guess na face mo? Tapos, paano mo to in-overcome? Meron ka bang mga problema or perfect lahat? Ay, wala pong perfect. So, ang natin is yung, sabi nga, mas masarap yung pakiramdam pag nalampasan mo yung problema, yung mga challenges, ando dun yung sinatawag na success. Wala akong perfect. Ang sa akin lang, kailangan lang nating harapin, yakapin, at gawin yung best natin para dun sa kung ano man yung ating kinalalagyan, kung ano man yung ating sitwasyon. Lagi lang ho nating gagawin kung ano yung pinakamabuti, kung ano yung dapat, kung ano yung tinitibok lagi ng puso natin, yun po yung ating susundin. At sigurado po ako na hindi po tayo ililigaw nun. Yun po yung the best way para to overcome all challenges na pwede nating madaanan. Ikaw talaga sabi mo, I wanna sell something or gusto ko magbenta ng something na pag ikagat ko, okay, memories. Bakit ganon? Paano mo naisip yung kaming sarili na kinukuhanan ng buko, may sarili na kaming coconut plantation, pero nung unang panahon, nakikik-harvest po ako sa mga may bukuhan. Pero dyan din po sa Bulacan? No po sir, sa Baler Aurora po. Malayo pa? Po, 9 hours po yung travel. Wow! Tapos yung, ang magandang storya kasi is yung maraming byproducts yung buko like you mentioned, yung juice. Opo, marami po siya. Tulad po sa buko, ang una ko pong nagagawa sa kanya is yung sarili kong formulation po ng buko juice. Tapos mayroon kaming special buko shake. And then meron nga po yung Yema Buko Pie. Meron din akong ginawang variation sa kanya. Actually, siyam na po siyang variation. Yung Yema Buko Pie with makapuno, Yema Buko Pie with ube, Yema Buko Pie with cheese. Then yung combination po ng makapuno at saka ng ube na may Yema Buko Pie pa rin siya. At tawag ko na yung Supreme. Yes, sir. Okay. Tapos meron din tayong ube and cheese. Yema Buko Pie with ube and cheese. And then yun nga po yung latest ko ngayon is yung creamy cassava Buko Pie. Then try nyo Buko Pie and salted caramel. Salted caramel. Try nyo. Baka, who knows, alam nyo, di ba? Parang, yung salted caramel, sir, parang yung caramel, alam ko yung flavor ng caramel, pero yung salted,
Paano siya naging salted, sir? Meron ba? Naglalaban yung lasa ng alat okay tsaka ng tamis. Sige, sir, gagawin ko yan. Nakuha ko na yung sinasabi Kasi niya. merong gumawa niyan eh. Merong gumawa yung mga dried mangoes naman. Di ba, nausin dried mangoes dipped in chocolate, white chocolate. So, ginawa niya, dinip niya sa caramel, tapos piniringkilan niya ng asin. Ay, ang sarap. Ay, sige sir, gagawin ko yan at sasabihin ko sa inyo kung resulta. Ipapadala ko sa inyo yung produkto. Ako ang unang taste tester. Yes po. Sige ma'am. Sir JP Suleman, alamin ko address mo. I was listening sa conversation niya ni Sir JP and ang dami din niya palang request sa mga variety na I guess for your buko pie rin. Siguro, I would want to ask rin siguro, Miss Nora, ano ba yung natutunan mo in your journey siguro. And if there's something na parang quote siguro that you live by na that kaya ka naging fighter or kaya ka fighting spirit. Kasi to be honest, nakaka-inspire yon because 'di ba hindi naman lahat ng tao may fighting spirit, and I'm sure pag nakinig sila sa episode na to, ma-inspire sila na parang kung kaya ni Miss Nora, kaya ko rin, 'di ba? So siguro yung mga lessons that you've learned as an entrepreneur, ano ba yun? And parang ano yung mga siguro quotes na parang nag-help sa'yo to keep going? Meron ba? Siyempre, meron po at meron tayong mga pinanghahawakan na kailangan, kumbaga, yun yung sabihin na natin na something sa inside us na pinanghahawakan natin para mas lalo tayong maging fighter, maging malakas yung loob. Yun yung, syempre, yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Syempre, kapag lalo na kung nanggaling ka sa mahirap na buhay, nag-umpisa ka na mulat kang mahirap, so alam mo yung pakiramdam ng wala, alam mo yung pakiramdam ng totoong mahirap. Kaya ramdam na ramdam mo yung tinatawag natin na hirap ka sa lahat ng bagay, hirap kang umikot, hirap kang gumalaw. So, pag naranasan mo yung ganong sinasabi kong mahirap, mas magkakaroon ka ng may influensya sa sarili mo na gagawin mo yung lahat ng magagawa mo para hindi na maulit or kahit para sa mga mahal mo sa buhay, yung mga ganong pakiramdam. Kasi po, ang tawag din, meron po tayong sa sarili natin na gagawin ko to kasi ayokong daanan to ng let's say, mga anak ko, ayokong daanan nila yung pinagdaanan ko na sobrang hirap. Kasi kaya ka nakalampas dun sa hirap na yun kasi wala kang choice kundi maging malakas lang yung loob mo, maniwala sa sarili mo, kumapit sa Diyos. Yun lang yung laban mo dun eh. Kasi kailangan mong mabuhay, kailangan mong lampasan yung kinalalagyan mo. Dahil nagmamahal ka, mahal mo yung pamilya mo, ayaw mong maranasan nila yung mga bagay na yun. So parang pipilitin mo, sisikapin mo na tulungan yung sarili mo para mag-improve ka, para kung anong kulang mo, ipilin mo sa kanya para hindi maging sagabal yung lahat ng kakulangan mo para magawa mo yung mga dapat mong gawin. And then kasi po pagka meron po tayong pagmamahal sa ating pamilya, sa ating syempre po gusto rin po natin na maging maayos yung buhay natin. Kaya hindi po tayo dapat panghihinaan ng loob. Kahit anong sabihin na natin na kahit anong daanan natin, kahit gaano kalalim yung lubak, kahit gaano kalalim na yung halos parang feeling mo parang bibigay ka na. Hindi po, magdadasal lang po tayo. Actually, lang po talaga yung pinaka-weapon natin, yung magdasal, is ibigay lang natin sa Diyos yung kung ano yung mga nararamdaman natin. And then, siya lang yung magpapagaan ng ating pakiramdam para tuloy-tuloy lang tayo dun sa mga gusto nating mangyari sa buhay. As long as wala naman po tayong ginagawang masama sa kapwa natin, hindi tayo nakakaampak sa iba, ang ginagawa lang naman natin ay kung ano ang makakabuti para sa sarili, para sa pamilya, para sa kapwa. Wala po tayong dapat ipag-worry doon sa mga goal setting po natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. And then si Lord na yung bahala sa lahat kasi lahat naman po uncontrollable. Lahat hindi natin kontrolado. Wala namang magsasabi kung ano ang dapat na mangyari. Di po ba? So ang sa ano lang dito is yung alam natin kung ano yung kaya natin, alam natin kung ano yung mga kapasidad natin, kung ano yung kaya natin gawin, kung ano yung alam natin, doon po tayo mag-stick. Yun po yung i-apply po natin sa mga ginagawa natin based on kung ano yung meron tayo, kung ano yung kaya natin gawin at kung ano yung alam natin na magagawa natin.
Yun po yung ipangako natin sa ating sarili sa tao. Yun po yun. Grabe. Ang dami ko talagang natutunan sa'yo. At I'm sure lahat rin ng makakanood na to, marami rin silang matututunan. So first is sinabi mo yun nga, pagmamahal sa pamilya. Very important po talaga yun. Opo. And sumasang-ayon din ako doon. Because iba talaga yung love for family, diba? Gagawin mo lahat para lang sa pagmamahal mo for them. Second, yung sinabi mo talaga is yung fighting spirit. I think being resilient po, having grit, 'di ba? Dahil kung wala kang fighting spirit, parang 'di ba? Walang mangyayari sa business mo eh. Minsan kailangan mo talaga sumagal, 'di ba? Parang sa love lang sinasabi mo. So, yun. So, fighting spirit. And yung third talaga na sinabi mo kanina is prayer, 'di ba? Prayer. Totoo yun. I mean, alam ko, kailangan mo magka-fighting spirit, kailangan mo mahalin yung pamilya mo, pero iba rin talaga yung si God di ba? Pag may idasal ka at ibigay din sa'yo, di ba? Parang nandyan siya para sa atin tuwing siguro pag may challenges tayo, He will always make a way for us, di ba? So, siguro, I think, ang dami ko talaga natutunan. I know na parang pwede pa tayo mag-isang oras, pero I guess yung oras natin is very limited. First is I would like to thank you, Miss Nora, kasi for being with us here today. Very inspiring po yung story nyo, lalo na yung sa Buko Pie, paano ka nagsimula, and yung, I guess, selling point mo na isang kagat mo lang, di ba? Memories, flashbacks, and yun. It's something siguro that a lot of people will you are someone that people will look up to, di ba? Siguro before we end, one last advice. Okay, you said pagmamahal sa pamilya, fighting spirit, prayer is vital. What's something that you can tell sa mga nanonood ngayon talaga na to never forget? Na parang, okay, mawala na yun, pero ito talaga, you really need this. Sa mga entrepreneurs natin ngayon. Isang advice na talagang, okay, I live by this. Ito talaga yun. Anything na parang gusto mo pa sabihin sa kanila before we end this? Yung isang gusto ko pang sabihin na naging pinaka-ultimate na challenge sa akin, yung nagkaroon tayo ng pandemic, yung start natin, di ba lahat natakot? Nakita naman po natin na talagang sobrang nakakatakot po talaga, di ba? Kasi doon time na yon, doon ko nakita yung kung ano yung kaya kong gawin para sa pamilya ko at para sa mga tao na umaasa rin sa akin. Kasi kailangan kong isakripisyo bilang ako yung sabihin na natin yung ako yung nag-umpisa nitong trabaho na to na isinalin ko sa mga tao na dati ako lang talaga mag-isa nag-bake, pero ngayon sila na lahat, ginaguide ko na lang sila, lahat ng alam ko sinalin ko na sa kanila, kung ano yung dating akin lahat, yung section by section niya akin lahat, pero ngayon binahagi ko na sa kanilang lahat. Pero dumating tong pandemic na hindi natin lahat inaasahan, kung saan marami tayong mga iniisip na kung ano-ano na mga pangarap natin na biglang sa isang para siyang nag-shutdown bigla. So meron akong produkto, meron akong mga buko na isang load po siya ng truck na mabubulok siya kung hindi rin ipupush. Pero nisip ko kung hindi ko pangungunahan yung pag-lead doon sa operation ng negosyo namin, kung saan doon lahat kami umaasa yung pamilya ko doon, umaasa rin po yung mga tauhan namin, yung kumbaga feeling ko marami siyang umaasa doon sa negosyo na yon. Kung hindi ako lalakasan yung loob ko, hindi ako magli-lead doon sa operation na yon, paano na kaming lahat? Paano na yung pamilya ko? Kung sa feeling ko, kumbaga sabihin na natin na may isang tangke ng gasol na kailangan niyang nakabukas siya, na parang feeling mo wala na ibang pwedeng maglakas loob para patayin yon, pero ikaw kailangan mong pumasok doon sa bahay na o sa isang lugar na yun kung saan sasabog yung tangke na yon, na alam mo kung ano mangyayari, na pwede kang masabugan sa pagpasok mo, pero dahil nagmamahal ka, kailangan mo isakripisyo yung sarili mo para isave po ang lahat. So ganun din po yung nangyari sa akin, na nakita ko yung pinaka-ultimate na sabi ko, gagawin ko pala lahat kahit nabuhay ko pa yung katapat niya para lang sa kanila. Ayan, kasalanan mo to, mama. Sorry, paiyak na kita. So, yun po yun yung pinaka-ultimate challenge na once na na-reach nyo yun yung alam mo sa sarili mo na wala kang hindi ibibigay
para sa kanila. Kahit buhay mo pa siya. Yun po yung business. Kasi yun po yung katapat ng negosyo eh. Ang tayo pag walang hanap buhay, kahit magtrabaho lang tayo, mag-empleyado tayo, kailangan natin yun para mag-survive. Kung may business tayo, kailangan natin yung business para umikot, para to sustain yung mga basic commodities natin. Lahat ng pangangailangan natin, doon natin kukunin. So kung mahina loob natin, paano yung pamilya natin? Paano tayo iikot? Saan tayo kukuha ng resources ng financial natin, di po ba? So, kailangan nating malakas ang loob. Tayo po, kung nag-iisip po tayo, hindi po tayo pwedeng isip lang ng isip. Kailangan malakas din po yung loob natin sumugal na to the point na kung dumating yung punto, yun naman kung darating lang naman na hindi maiiwasan. Kasi wala ho tayo ibang pwedeng asahan doon sa mga pinaggagawa natin. Kundi tayo lang din po na nakaisip nun. Kasi ayun po yung pinaka sobrang ingredients nung ginagawa natin kung tayo ay manufacturer, meron tayong pinaka-secret recipe sa mga ginagawa natin. Yun po yung pinaka-sekreto nun. Yung tibay ng loob na buong-buo yung loob mo sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat kabahan. Hindi po tayo para doon. Wag po tayong ganon kasi pag humina po yung loob natin, para pong domino effect yan, marami pong maapektuhan. Ganyan. Ay, umiyak mo ako. Grabe yung story mo. Grabe talaga. Very inspiring po talaga siya. Lalo na yung sa love for family na parang, and yung fighting spirit mo to, alam mo yun, talagang fight para lang, diba? Dahil sa pagmamahal mo para sa kanila. Opo. Ayun. Kapit lang tayo kay Lord. Yun lang po yung pinaka-best natin. Do malakas yung loob natin, kailangan lagi pa rin tayo yung kapit lang tayo sa Kanya. Kay Lord. Huwag po tayo bibitaw. For sure, hindi lang ako yung na-inspire mo, pero lahat ng mga viewers natin ngayon. So, yun. Thank you for being with us here today. Sa mga lahat ng nanunood ngayon, maraming salamat rin for watching yung story ni Miss Nora. Sana po sa next episodes namin ay ma-inspire kayo lalo at manood pa rin kayo ng Negosyo Spotlight. Mag-feature kami ng more founders kagaya ni Miss Nora who is here with us today, and we hope to see you in the next episodes. Miss Nora, again, maraming salamat. And siguro invite mo sila para bumili ng yung masarap na buko pie. Di ba sa Global Linker naman kayo, no? Opo. May website kaya. Go, Miss Nora, go ahead. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa Global Linkers sa pag-invite niyo po sa akin dito sa Founder Spotlight. Maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo nito. And then, inaanyayahan ko rin po ang lahat ng nakakapanood nito, nakikinig. Sana po mabigyan nyo ng pansin yung aming PLM Yemabuko Pen Pasalubong Center. Matatagpuan nyo po ito. Meron din po kaming physical store dito sa Longos, Malolos. Meron po kami sa MacArthur Highway, Tikay, Malolos, Bulacan. At meron din po kaming bagong bubuksan. Sa likod lang po siya ng SMDC sa may North EDSA. Ang address po niya ay 171 Bukidnon Street, Nueva Ecija, Bagong Bantay, Quezon City. Sobrang haba ng address niya, ma'am. Okay lang yan. Pero kung hindi mo memorize yung address, at least pwede na puntahan si Global Linker, di ba? Ayun, opo. Ay nga po pala. Tsaka po, yung po mga Global Linkers po natin, may mga online store. Ayan, marami po kayong makikita ang mga product na nais ninyo, lalo po sa online store namin sa Global Linker. Marami pong mga product, marami pong mga manufacturer doon, pwede nyo pong kontakin para po kung ano po yung mga napupusuan ninyong produkto, pwede po kayong magpamili po doon. Kung ano yung gusto ninyo produkto na pwede nyo po rin magamit sa inyong paghahanap buhay. Yun lang po, maraming po salamat. At ang contact number ko po ay 0915-510-8738. Tawag lang po kayo. Yun. Thanks everybody for watching. Again, maraming salamat Miss Nora for being with us here today. And para sa lahat ng mga nanonood, wait for our next episodes kasi marami pa kaming i-feature ng mga founders ng mga SME sa Global Linker. So again, see you guys sa next episode. Thanks Miss Nora for being with us. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.